22 taon ang nakalipas sa lungsod ng Logotown, isang lalaking nagngangalang Gold D. Roger ay haharap sa kanyang sentensya at nakilala ito bilang hari ng mga pirata at matapos ang ilang taon na paghahanap si Garp, ang Vice Admiral ng Navy, ay nagawa siyang mahuli. At sa kabila ng pagiging kriminal si Gold D. Roger ay may isang legion ng mga tagasunod at bago ito mamatay nagpasya siyang magbigay ng isang clue kung saan matatagpuan ang kanyang maalamat na kayamanan. At sa harap ng maraming tagahanga at mga galit sa kanya, sinabi ng pirata na itinago nito ang One Piece sa Grand Line at nangako na kung sino man ang makahanap nito ay magkakaroon ng kasikatan, kayamanan at kapangyarihan. At matapos na sabihin ng kanyang huling habilin si Roger ay tinapos at ang Great Age ng mga pirata ay nagsimula. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay puno ng pag-asa at nagtungo sa karagatan upang hanapin ang kayamanan ng hari ng mga pirata. Kasama sa kanila ay si Monkey D. Luffy, isang binata na pinangarap na mahanap ang One Piece mula pa noong bata ito at ang kailangan lamang niya ay isang tapat na crew at isang barko dahil ang kanyang bangka ay lumulubog at hindi ito marunong lumangoy. At upang maiwasan na lumubog sa karagatan, nagtago si Luffy sa loob ng barrel at dinala ng alon hanggang sa makita ito ng isang barko. At matapos ang ilang araw sa karagatan, ang kanyang barrel ay napunta sa gitna ng isang digmaan sa pagitan ng dalawang barko ng mga pirata. At ang isa sa kanila ay pag-aari ni Kapitan Alvida na isang takas na pinaghahanap ng Navy at may bounty na 5 milyong berry sa kanyang ulo. At matapos na sirain ang sasakyan ng kalaban, inutusan ng babae ang kanyang crew na kunin ang lahat ng supply pabalik sa kanilang barko at ang isa dito ay ang barrel kung nasaan si Luffy. At sa kabila ng pagkapuot sa mga pirata at lalo na sa Kapitan si Kobe ay napilitang sumunod sa kanyang mga utos at kung hindi siya ay itatapon sa dagat. At sa kinagabihan, habang nagtratrabaho, nakarinig ng ingay ang batang lalaki at natuklasan na may nakapasok sa loob ng barko at nang makita niya ito, pinakilala ni Luffy ang kanyang sarili at sinabing isa itong pirata. At sa sandaling makakuha ito ng barko, plano niyang maglayag sa Grand Line na kilala bilang sementeryo ng mga barko. At sa pagtatangkang tulungan ng batang lalaki na tumakas bago magising ang kanyang kapitan, tinulungan siya ni Kobe na nakawin ang isa sa mga bangka, ngunit aksidenteng nagising ni Luffy ang buong crew. At sa paniniwalang pinagkalulo siya ni Kobe, inatake siya ni Alvida, ngunit nagawa ni Luffy na pigilan ito bago tumama kay Kobe at pinatumba ang crew. At sa gitna ng labanan, ang isa sa mga lalaki ay binaril si Luffy at natuklasan ng crew na ang katawan nito ay gawa sa goma at ang kanyang kakayahan na humaba ay naging dahilan upang makaiwas ito sa lahat ng atake ni Alvida at sa isang suntok pinalipad nito ang babae sa barko. At sa oras na yon, nagawa din ni Kobe na makawala sa mga pirata na bumihag sa kanya at tumungo sa Grand Line kasama si Luffy. At sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Kobe ang kanyang bagong kaibigan tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, kaya nagpasya si Luffy na ikwento ang kanyang storya. At noong bata ito, ang pangarap ni Luffy ay sumali sa grupo ni Shanks at maglayag sa dagat kasama ang crew nito. Gayunpaman, ang batang lalaki ay masyado pang bata at palaging sinusubukan na patunayan sa kanyang kaibigan na handa na ito maging isang tunay na pirata. At isa sa mga pagsubok nito, nagdulot ito ng isang injury sa kanyang mukha at isang peklat na mananatili sa kanya sa natitirang bahagi ng buhay nito. At matapos na matahi ang kanyang sugat, umalis si Luffy upang maghalongkat ng mga kayamanan na nakita ng grupo sa kanilang huling ekspedisyon at nakahanap ng isang mahiwagang prutas. At matapos na kainin nito, pumunta ang bata sa bar kung nasaan si Shanks at ang grupo nito, at sa mga sandaling yun nadiskubre ng lahat na siya ay nagkaroon ng superpower at nangyari ito dahil hindi alam ni Luffy na kinain niya ang Akuma no Mi na nagbigay sa kanya ng kakayahan na pahabain ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. At matapos na sabihin ng kanyang sikreto, tinanong ni Luffy si Kobe kung ano ang gusto nitong gawin sa kanyang buhay at natuklasan na ang pangarap ng batang lalaki ay maging isang opisyal ng Navy upang protektahan ang mga tao. At dahil sa nasabik sa ideya at sa nais na tulungan ang kaibigan na matupad ang pangarap nito, nagpasya si Luffy na ibahin ang kanyang ruta at tumulak sa pinakamalapit na base ng Navy. At dahil papayagan nitong makasali ang kanyang kaibigan sa Navy, magkakaroon din siya ng pagkakataon na nakawin ang mapa na magdadala sa kanya sa Grand Line. At pagdating nila sa lungsod ng Shells, nagpasya ang dalawa na pumunta sa isang restaurant upang kumain bago simulan ang kanilang misyon. At doon nakita nila ang isang swordsman na kilala bilang Roronoa Zoro at isang batang babae ang lumapit para ibigay ang plato ng onigiri. At sa mga puntong yun, aksidenteng nabitawan ng babae ang pagkain kay Helmeppo at labis itong nagalit. At matapos natapakan ng pagkain, binantaan nito ang babae na pumukaw sa atensyon ni Zoro at matapos na kainin ng pagkain sa lapag.
Pinuri ng swordsman ang talento ni Rika sa kusina at inutusan si Helmeppo na kainin ang onigiri na tinapakan nito. At nang marinig ito nilabas ng lalaki ang kanyang espada at inatake si Zoro na nagawa siyang patumbahin nang hindi nilalabas ang kanyang espada. At nang makita na inatake ang anak ni Kapitan Morgan ang ibang opisyal ay inatake si Zoro ngunit madali lang silang pinaglaruan nito. At sa gitna ng laban isang babae na tinatawag na Nami ay sinamantala ang pagkakataon upang umatake sa isang marine at dinala ito sa isang tagong lugar upang kunin ang uniforme nito. At matapos ng gulo nakipagkita si Zoro kay Kapitan Morgan na siyang namamahala sa base at si Zoro ay nabubuhay bilang isang bounty hunter at kakakuha lamang nito ng isang ulo ng takas upang kolektahin ang pera. At nang makilala nito ang pinakakinakatakutang mangangaso ng pirata sa East Blue binati siya ni Morgan sa kanyang hindi kapanipaniwalang husay sa labanan at sinabing babayaran nito ang gantimpala para sa takas na nahuli niya. Ngunit kailangan muna sentensyahan ng swordsman dahil sa pag-atake nito sa grupo ng mga Navy at kung nais nitong makuha ang kanyang pera kailangan gumugol ni Zoro ng 7 araw na nakabitin sa courtyard at kung tatanggi ito hindi na siya makakapagtrabaho bilang isang bounty hunter. Kaya nagpa siya ang lalaki na tanggapin ang kanyang parusa at pinagtawanan nito ni Helmeppo at sinabi ni Zoro na kapag nakalaya na ito magmamakaawa ito sa kanyang sariling buhay. At sa sumunod na umaga sinuot ni Nami ang uniforme na ninakaw nito at pumasok sa loob ng base ng Navy upang hanapin ang mapa ng Grand Line. Balak ni Luffy na gawin din ang kaparehong bagay at gumamit ng ibang daanan na nagdala sa kanya sa courtyard kung nasaan si Zoro. At dahil napansin na ito ang swordsman na nakipaglaban sa mga marine nagpa siya si Luffy na pakawalan nito at niyaya ito na sumali sa kanyang grupo ng mga pirata. Gayunpaman tinanggihan ni Zoro ang imbitasyon at ibinunyag na ginugol nito ang kanyang 7 taon sa pangangaso ng mga pirata upang mabuhay kaya nagpa siya si Luffy na ipagpatuloy ang kanyang misyon. At habang naghahanap sa base si Nami ay nahuli at kailangan labanan ng 2 marino upang maiwasan na maaresto. At matapos silang lampasuhin itinago nito ang katawan ng 2 at narinig si Luffy na bumagsak sa silid. Narinig ni Luffy ang buong pag-uusap at alam niyang si Nami ay isang nanghihimasok na katulad niya. Kaya nagpa siya ang 2 na magtulungan upang maiwasan nilang mahuli at nagtungo sa opisina ni Morgan at doon dumating ang kapitan at sinabi ni Nami na dadalhin niya ang pirata sa kulungan. At sa paraan na ito naiwasan nila ang kapitan at nagawa din ni Nami na makuha ang susi sa kanyang opisina. Samantala pinuntahan ni Zoro si Helmeppo para kunin ang kanyang espada at sa halip na tapusin ito nagpa siya itong gupitin ang buhok ng lalaki. At matapos na pumasok sa opisina ng kapitan tinulungan ni Luffy si Nami na makita ang mapa at ang problema ay nasa loob ito ng isang safe at napagtanto ni Morgan na ang kanyang opisina ay pinasok. At habang sinisira nito ang pinto na gawa ng pirata na nakawin ang safe at pareho silang tumilapon sa labas ng bintana. Mabilis na inatake ang 2 ng grupo ng mga marino at kailangan nilang magtulungan upang talunin ang mga ito. Habang ginagamit ni Nami ang kanyang sibat upang salakayin ang kalaban inatake sila ni Luffy gamit ang kanyang gomang katawan at kalaunan lumitaw si Zoro. Nakuha ng swordsman ang kanyang 3 espada at nagpas siyang tumulong kay Luffy bilang pasasalamat sa pagpapalaya sa kanya. At nang nagawa nilang tapusin ang mga marine dumating ang kapitan at kailangan siyang talunin ng 3 at doon dumating ang ilang pang-opisyal at sinalakay sila ni Nami habang si Luffy at Zoro ay planong tapusin si Morgan dahil sa labis na lakas nito. Pagkatapos ay hinugot ni Zoro ang kanyang 3 espada at nagawang pigilan ang kanyang kalaban at inatake siya ni Luffy gamit ang gomang paa nito at natalo ang matanda. At matapos na manalo sa laban kinuha ng swordsman ang safe at ninakaw ni Nami ang isang bangka upang makatakas ang grupo nang biglang sumulpot si Helmeppo at nagbanta na babarilin ang grupo ngunit pinatumba ito at nawala ng malay matapos na suntukin ni Kobe. At sa mga sandaling yun nagpaalam si Luffy sa kanyang kaibigan at sinabi na mananatili ito sa base para maging miyembro ng Navy. Kaya ang 3 ay nagpatuloy at sa gabing yun matapos ang ilang oras na tuklasin ang safe nagawa ni Nami na makuha ang mahalagang mapa. At sa mga oras na tila maayos na ang lahat ng barko ay inatake ng isang pulang usok at naging sanhi ng pagkawala ng malay ng crew. Gayunpaman bago mawala ng malay nagawa ni Luffy na lunukin ang mapa upang panatilihin itong ligtas sa loob ng kanyang katawan. At nang magising sila natuklasan ng grupo na nakulong sila sa loob ng isang kahon at nang buksan ito na pagtanto ng grupo na dinala sila sa isang kakaibang circus. Hindi rin nagtagal bago nila natuklasan na dinala sila sa isang isla at ang mga manunood ay ang mga taong bayan na mga bilanggo.
Lumitaw si Buggy at inihayag na plano niyang nakawin ang mapa ng Grand Line sa loob ng ilang buwan, gayunpaman dahil nakilala Lupi na ang mapa mas mapapadali para sa kanya ang mga bagay-bagay. At dahil tumanggi silang ipakita ang mapa, nagpasya si Buggy na tanungin sila ng hiwa-hiwalay at si Lupi ang unang inatake nito. At sa harap ng mga manunood ang lalaki ay tinali at sinabi ng payaso na iuunat niya ito hanggang sabihin nito kung nasaan ang mapa. At dahil napagtanto na ang kanyang plano ay hindi gagana, nagpasya si Buggy na umapila sa emosyonal na panig ni Lupi at kinuha ang isang bata upang gamitin sa kanyang kabaliwan. At nang napagtanto na ang batang lalaki ay nasa problema na gawa ng pirata na palayain ang kanyang sarili at inatake ito. At nadiskubre ng lahat na si Buggy ay kumain din ng Akuma no Mi at may kakayahan na putulin ang kanyang buong katawan. At sa mga sandaling yun ginamit nito ang pulang usok para mawala ng malay si Lupi at nang magising ito natuklasan nito na siya ay nakulong sa isang glass box na pinupuno ng tubig dagat. At sa kabila ng pagbibigay sa kanila na gumamit ng mahusay na kapangyarihan ang Akuma no Mi ay may disadvantage. Ang lahat ng kumain ng prutas na ito ay humihina kapag sila ay nakikipag-ugnayan sa tubig dagat. At kahit alam niyang ikakamatay niya ito sa loob ng tangke, tumanggi si Lupi na ibigay ang mapa at nauwi ito sa pagkalunod niya. At sa mga sandaling yun ilang alaala ang pumasok sa utak ni Lupi at noong bata ito siya ay binihag ng isang masamang pirata at dinala sa dagat at balak ng lalaki na iwan ang bata doon para malunod, ngunit nauwi ito sa paglamon sa kanya ng halimaw sa dagat. Si Lupi ang susunod na target, ngunit nagawa ni Shanks na iligtas siya at nasa maliit silang bangka sa gitna ng karagatan nang lumitaw ang nilalang at nilamon ang braso ni Shanks. Gayunpaman nang tumingin ito sa mata ng pirata, nakaramdam ng takot ang nilalang at muling bumalik sa ilalim ng tubig. At sa mga puntong ito napagtanto ni Lupi na ang braso ng kanyang kaibigan ay naputol at nakonsensya sa kung ano ang nangyari. At lumipas ang ilang araw, umalis si Shanks kasama ang grupo nito para sa bagong paglalakbay at bilang regalo sa pag-alis ibinigay nito kay Lupi ang kanyang sombrero at mula sa araw na yon naging kayamanan nito ni Lupi. At habang nasa glass box ito si Zoro ay tinatanong ng isa sa mga tauhan ni Buggy at inabala ang lalaki upang makawala si Nami sa hawla at inatake ito. Pagkatapos ay pinalaya nito si Zoro at pareho nilang hinanap si Lupi at nang makita itong nasa panganib ginamit ni Nami ang kanyang sibat para basagin ang salamin at inilabas ni Lupi ang mapa. At matapos na makuha ito pinaghiwalay ni Buggy ang kanyang katawan sa ilang piraso at ginamit ang bawat isa upang umatake kay Nami at Zoro. At nang makita kung ano ang ginagawa ng payaso sa kanyang mga kasama, inatake ito ni Lupi, ngunit nadaig din siya nito. At sa mga puntong ito naisip nito ang isang ideya na ikulong ang katawan ni Buggy sa loob ng mga crates at sa tulong ng kanyang mga kaibigan nagawa nilang alisin ang bawat parte nito at nagawa ni Lupi na itapon ang natitira kay Buggy palabas ng tent at nagawang mabawi ang mapa. At bago umalis pinalaya ng tatlo ang mga tao na lubos na nagpapasalamat at dahil mayroon na silang mapa ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Grand Line, ngunit upang makarating doon kailangan nila ng mas malaking barko. Kaya nagpasya ang grupo na huminto sa isla ng Gecko at inimbestigahan ni Nami ang seguridad upang malaman ang pinakamagandang oras para magnakaw ng bangka. At habang naglalakad sa paligid ng shipyard nakita ni Lupi ang perpektong barko at nakilala nito si Usopp. Ang lalaki ay naglilinis ng mga barko, ngunit sinabi nito na mabuti niyang kaibigan ang lahat ng may-ari ng barko. At nang dumating sila sa mansion ang binata ay sinalubong ni Butchie na hindi natutuwang makita siya. At sa kabutihang palad dumating si Kaya sa tamang oras at inimbitahan si Usopp at ang kanyang kaibigan sa kanyang kaarawan at si Claredor ang butler ng dalaga at hindi nito gusto ang ideya ni Kaya. At mula nang mamatay ang magulang ng dalaga, siya ay ang naging legal na kinatawan ng babae at ang taong pinagkakatiwalaan nito. At upang pasayahin ito hiniling nito na dalhin ang mga bagong bisita sa suite upang makapaghanda sila para sa hapunan. At lumipas ang ilang minuto ginamit ni Usopp ang isang sekretong daanan upang bisitahin si Kaya sa kanyang silid at ibinigay nito ang kanyang regalo. At habang nag-uusap sila nagsimulang umubo ang dalaga at gumaling lamang nang ininom nito ang tea na inihanda ni Claredor para sa kanya. At 3 taon ang lumipas nagkasakit si Kaya at walang gamot na nakapagpapagaling sa kanya. Samantala ang grupo ay sumama sa iba pang panauhin sa ballroom at nakilala ni Nami si Mr. Neri na responsable sa pag-aalaga sa pananalapi ni Kaya. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon at mahal na mahal nito ang dalaga. At ngayon na si Kaya ay magiging 18 taong gulang, ang dalaga ang magiging may-ari ng buong ari-arian ng kanyang magulang at sinusubukan siyang balaan ni Mary tungkol sa ilang dokumento na balak niyang pirmahan, ngunit mabilis na nag-ambala ni Claredor.
At sa oras ng hapunan naghain si Butchie ng isang asul na suit na ginawa lamang para kay Kaya dahil ang dalaga ay kailangang panatilihin sa isang mahigpit na diet. Gayunpaman sa mga oras na kakain na ito nagsimula itong umubo at mabilis na dinala sa kanyang silid at dahil lumalalim na ang gabi niyaya nito si Usopp at kanyang mga kaibigan na magpalipas ng gabi sa mansion at sa pagtatapos ng pagdiriwang pumunta si Claire upang kausapin si Mary. At dahil alam nito na pipigilan ni Mary si Kaya na ilipat ang shipyard sa kanya nagpa siya ang butler na ilabas ang mga kuko nito at sinaksak si Mary sa likod. At matapos na kolektahin ang piraso ng kanyang katawan nakatanggap si Buggy ng isang pagbisita mula sa isa sa mga tauhan ni Arlong at inatake siya nito. At nang makita nito ang fishman natuklasan ni Buggy na ang bayan na sinakop nito ay pag-aari niya at nagpa siya si Arlong na tapusin siya. At sa pagtatangkang iligtas ang kanyang sarili sinabi ng payaso na alam nito kung nasaan ang mapa ng Grand Line at nag-alok na tutulungan siyang mahanap ito. At sa kinaumagahan umalis si Luffy sa kanyang silid upang maghanap ng pagkain at si Zoro ay naghahanap ng bote ng rum at nagkataon na nagkita ang dalawa at sabay na naglakad patungo sa kusina. Samantala sinamantala ni Nami ang pagkakataon na nakawin ng ilang gamit ngunit nahuli ito ng aksidente siyang pumasok sa silid ni Kaya. At kahit na natuklasan nitong si Nami ay magnanakaw hindi nagtanim ng sama ng loob ang dalaga at sa halip ay nakipag-usap sa kanya si Kaya at ang dalawa ay naging magkaibigan. At nang dumating ito sa kusina nakita ng dalawa si Usopp at ipinaalam nito sa kanila na may bodega ng alak sa basement ng mansion at hiniling ni Zoro na samahan siya nito at nanatili si Luffy sa kusina upang lamunin ang kaldero ng sopas na ginawa para kay Kaya. At habang naghahanap sa lugar na dapa si Usopp sa katawan ni Mary at pagkatapos ay lumitaw si Claire at ang lalaking ito ay talagang kilala bilang Kuro at dating kapitan ng Black Cat Pirates. At sinabi ng Navy na ang pirata ay tinapos ni Morgan ngunit tila nagtagumpay ito na makatakas. At nang matuklasan ang katotohanan mabilis na kinuha ni Zoro ang kanyang espada ngunit inatake siya ni Sham mula sa likod gamit ang isang bote. Si Usopp ang pangalawang target ngunit nagawa ng lalaki na tumakas at tumakbo para humingi ng tulong. Pagkatapos ay inutusan ni Claire ang kanyang tauhan na itapon ang katawan ni Mary at ni Zoro sa hukay upang hindi sila makita. At habang tumatakbo sa paligid ng lungsod at humihiling ng tulong nakita ni Usopp si Kobe at Helmeppo na ngayon ay mga Navy cadets at ipinadala sa isla na may misyon ng paghuli kay Luffy. At kinumbinsi na sila ay mabubuting tao isiniwalat ni Usopp na ang kanyang kaibigan ay nasa panganib at humingi ng tulong sa Marines na arestuhin ang butler. At matapos ng matagal na pag-uusap kasama si Kaya pumunta si Nami sa kusina at nakita nito si Luffy na walang malay. Nang biglang sumulpot si Claire at ang kanyang mga kasama at kailangan magtago ni Nami. At sa pag-uusap ng tatlo natuklasan ni Nami na ang sopas na kinain ni Luffy ay may lason at nagalit ang butler dahil balak niya itong ibigay kay Kaya. At sa mga sandaling yun kumatok si Kobe sa pinto at mabilis silang pinagbuksan ng mayordomo. At nang makita ito sinabi ni Usopp na si Claire ay isang pirata na gustong tapusin ang kanyang mga kaibigan ngunit dahil wala itong katibayan sa kanyang mga akusasyon hindi maaaring kumilos ang mga Marine. Pagkatapos ay sinabi ni Helmeppo na pinadala ang kanilang grupo upang hulihin ang isang takas na si Luffy at sa pagtatangkang paalisin ang mga ito ibinigay ni Claire si Luffy sa mga Marines. At sa mga sandaling yun sinamantala ni Nami ang pagkakataon habang mag-isa si Sham at inatake ito. At mabilis na nagtungo si Usopp upang balaan si Kaya tungkol sa panganib na kakaharapin nito. At nang matuklasan nito na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay nagbabalak na patayin siya labis na ikinagulat ito ng dalaga. At dumating si Nami upang ipaalam sa kanya na si Claire ay nilalason siya sa loob ng maraming taon. Ang tatlo ay mabilis na ginamit ang isa sa mga sekretong daanan upang tumakas ngunit natagpuan sila ng butler nang magsimulang umubo si Kaya. At sa kabutihang palad nagawa nilang iwasan ang mga atake at umabot sa lumang silid ng magulang ni Kaya. At makalipas ang ilang oras nagising si Zoro at nagsimulang umakyat sa balon patungo sa ibabaw. At habang pabalik sa barko nagsimulang magtaka si Kobe kung totoo ba ang sinasabi ni Usopp nang biglang nagising si Luffy. At matapos na isuka ang lahat ng sopas na kinain niya nagawa ng batang lalaki na makaligtas at pagkatapos dumating si Zoro at pareho silang bumalik sa mansion. Samantala dumating si Claire sa silid kung nasaan ang tatlo at kailangan nilang maiwasang makita habang naririnig nila ang butler na sinisira ang buong lugar. At nang napagtanto nila na hindi sila makakapagtago ng matagal nagpa siya ang dalawa na harapin ang kalaban ngunit nauwi lang ito sa paghuli sa kanila.
At matapos na pumasok sa loob ng bahay naghiwalay ang dalawa upang hanapin ang kanilang mga kaibigan at ang swordsman ay nakaharap si Sham at Bucci at kailangan itong labanan ang mga pirata habang hinaharap ni Luffy ang butler. At sa mahusay na kakayahan at kasanayan na gawa ni Zoro na talunin ang mga kalaban sa tulong ng kanyang tatlong espada. At sa mga puntong ito sinusubukan ni Luffy na ipagtanggol ang kanyang sarili at matapos na hawakan ng braso nito ginamit nito ang kanyang ulo upang itapon ito palabas ng bintana. At matapos na mahuli ang mga impostor si Luffy at ang kanyang mga kaibigan ay kailangan na tumakas dahil alam na ng Navy na nasa isla sila. At bilang gantimpala sa lahat ng tulong na ginawa ng grupo nagpasya si Kaya na bigyan sila ng barko at inanyayahan ng grupo si Usopp na sumama sa kanilang paglalakbay. At matapos na magpaalam kay Kaya ang lalaki ay sumama sa kanyang mga bagong kaibigan sa Grand Line at ipinagdiwang ni Luffy ang kanyang unang barko. Nang biglang inatake ang kanilang barko at natuklasan ni Luffy na ang kanyang lolo ay sinusubukan siyang mahuli. At dahil sa galit inihagis ni Garp ang isang bola ng kanyan sa barko nila Luffy gamit lamang ang kamay nito ngunit gumawa ng isang lobo si Luffy at ibinalik ang atake sa barko ng kalaban. At sa paraan na ito nagawa nitong pabagsakin ang isa sa layag ng barko at mas bumagal ang galaw ng mga Marines. At dahil dito nagawa ng grupo na makatakas at pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay nagpasya na huminto ang grupo sa isang maritime restaurant na kilala bilang Bar Ati. At ang isa sa mga cook ay isang binata na kilalang Sanji na ang talento ay hindi nakilala ng chef na si Zeph. At matapos na magluto ng isang ulam na wala sa menu si Sanji ay inutusan na maghatid ng pagkain at gamitin ang kanyang martial art na kakayahan upang pigilan ang isang laban sa pagitan ng dalawang customer. At dahil nawala nito ang track kila Luffy nakipag-ugnayan si Garp kay Mihawk na pinakamahusay na swordsman sa mundo at inutusan nito ni Garp na hulihin si Luffy at ang lalaki ay may labis na lakas na kaya nitong wasakin ang isang barko gamit ang kanyang espada at sinabing ang kanyang misyon ay malapit ng matapos. At sa kinagabihan dumating si Mihawk sa Bar Ati at nakikinig kay Usopp sa mga kwento nito habang kasama si Luffy dahil isa itong pirata. Pagkatapos ay hiniling nito na ipakilala siya sa kanilang crew at sinabi na ang kanyang misyon ay dalhin si Luffy sa Navy. At nang makita na may krus ito sa dibdib mabilis itong nakilala ni Zoro at hinamon siya sa isang laban. Inihayag ng lalaki na mula pa noong bata siya ang kanyang pinakamalaking pangarap ay talunin si Mihawk sa isang laban at kunin ang titulo ng pinakadakilang swordsman sa buong mundo. Tinanggap ni Mihawk ang hamon at sinabing katapusan na ni Zoro bukas ng umaga. At matapos na sabihin kay Luffy ang balita hindi makatulog si Zoro habang naghihintay sa kanilang laban at sa sumunod na umaga nakipagkita ito kay Mihawk sa napagkasunduang lokasyon. At nang mag-umpisa ang laban gumamit si Mihawk ng isang mini sword para lumaban at sinabing si Zoro ay hindi karapat dapat na harapin ang maalamat na Euro. At gamit ang kanyang maliit na espada na gawa ni Mihawk na sugatan ng lalaki ngunit hindi umaatres si Zoro. At dahil humanga sa determinasyon ng lalaki kinuha ng swordsman ang kanyang espada at nagawang wasakin ang dalawa sa tatlong espada ni Zoro. At nang napagtanto nito ang nangyari tinanggap ni Zoro ang kanyang pagkatalo at binuksan ang kanyang braso upang tapusin siya ng kalaban. At sa mga sandaling yun gumawa si Mihawk ng malaking sugat sa katawan ni Zoro at sinabing hindi pa nito oras upang mamatay. At bago umalis pinayuhan nito si Zoro na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at sinabing maghihintay ito upang labanan ulit siya. At nang makita na sugatan ang kanilang kaibigan dinala siya ng grupo sa barko at bumalik si Luffy sa Bar Ati at humihingi ng tulong. At dahil walang doktor sa restaurant nagpasya si Zeph at Sanji na tulungan sila. At matapos natahiin ang sugat ginamit ng matanda ang balat ng isda upang takpan ito at dinala ito ng kanyang mga kaibigan sa silid. At lumipas ang ilang oras dumating si Arlong sa Bar Ati kasama ang dalawa pang miyembro ng kanyang grupo at nagbanta na lalamunin ng mga customer kung hindi sasabihin ni Zeph kung nasaan si Luffy. At doon si Nami ay nasa restaurant at nagmadaling ibigay ang impormasyon sa kanyang kapitan at sinabi na kailangan agad na umalis ng grupo. Ngunit tumanggi si Luffy na masaktan ang mga inosenteng tao dahil sa kanya kaya pumunta ito kay Arlong at natuklasan na ang isa sa tenga ni Buggy ay nagtatago sa kanyang sombrero sa lahat ng oras. Kaya nagawa silang mahanap ng fishman at nang si Arlong ay nag-ambala sinamantala ni Zeph ang pagkakataon na barilin sila ngunit ang kanyang bala ay walang talab sa isda. Mabilis na inatake ni Kurubi ang matanda at si Sanji ay tumalon sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang amo. At matapos na patalsikin si Sanji inatake ni Luffy si Arlong ngunit napagtanto nito na wala siyang laban sa nilalang.
Si Luffy ay itinapon sa labas ng lugar at malapit nang tapusin nang dumating si Nami at ipinaalam sa kanya na nagawa nitong nakawin ang mapa. At doon natuklasan ng grupo na ang babaeng si Nami ay nagtratrabaho kay Arlong sa lahat ng oras at nagawa nitong kumbinsihin ang isda na huwag tapusin si Luffy. At lumipas ang ilang oras nagising si Zoro at natuklasan ang katotohanan kay Nami at kahit na pinagtaksilan si Luffy ay naniniwala na ang kaibigan nila ay biktima lamang ni Arlong at nagpa siya na sundan ito upang iligtas siya. Ang grupo ay naghanda na umalis nang lumitaw si Sanji at ipinaalam sa kanila na sasama ito upang maging opisyal na kusinero ng grupo at upang tulungan silang makita si Nami. Kakailanganin ng grupo ang tulong ni Buggy na magtuturo sa kanila ng daan patungo sa santuaryo ng Fishman. At pagdating nila sa lugar kailangan nilang dumaan sa isang nayon kung saan nakita nila si Nami na nangongolekta ng buwis mula sa mga tao. Ang lahat sa nayon ng Kokoyashi ay kinamumuhian si Nami kasama na ang kanyang sariling kapatid. At nang makita ang kanyang mga dating kasama inutusan ni Nami ang mga ito na umalis at sinabing hindi nito kailangan ng tulong nila. At dahil napagtanto na hindi ito nagsasabi ng totoo nagpa siya si Luffy na bisitahin ang kapatid nito at kinumbinsi si Nezuko na sabihin ang nalalaman nito. At nang pareho pa silang bata ang kanilang nayon ay sinalakay ng grupo ni Arlong at ang lahat ng taga-nayon ay kailangan na magbayad ng buwis upang mabuhay. At dahil wala itong sapat na pera upang iligtas ang sarili nagpa siya ang ina ng mga bata na isakripisyo ang kanyang sarili upang mabuhay sila. At matapos na marinig ang kwento nagtaka ang grupo kung bakit nagtratrabaho si Nami sa nilalang na pumatay sa kanyang ina at sigurado si Luffy na napipilitan lamang ito. At sa kinagabihan pinaalala ng babae kay Arlong ang kasunduan na ginawa nila at sinabi na nagawa nitong kolektahin ang 100 milyon na berry para bilhin ang isla ng Kokoyashi. At dahil nagulat na nagawa ni Nami na makolekta ang lahat ng pera hiniling ni Arlong na dalhin ito sa shrine at nang umalis ang babae upang kunin ang pera inutusan ni Arlong si Kurubi na puntahan si Nizumi isang ahente ng Navy na nasa labas ng nayon. At ilang minuto ang lumipas dumating si Nami sa libingan ng kanyang ina at nagsimulang maghukay at nang kinuha nito ang isang chest dumating si Nezuko at inutusan ng kanyang kapatid na ipaliwanag kung ano ginagawa nito sa malaking halaga ng pera na yon. At matapos na matuklasan sinabi ni Nami na nang mamatay ang kanyang ina nag-alok ito na magtrabaho kay Arlong dahil mayroon itong mahusay na kakayahan sa pagguhit ng mapa. At bilang kapalit sa kanyang serbisyo natanggap ni Nami ang karapatan na bilhin ang nayon ng Kokoyashi sa halagang 100 milyong berry at magbibigay ito ng pagkakataon na palayain ang kanyang mga nasasakupan. At nang malaman ang katotohanan pakiramdam ni Nezuko na nagkasala ito dahil sa pagkamuhi nito sa kanyang kapatid ng matagal na panahon at humiling ito ng tawad kay Nami. At sa mga sandaling yun dumating si Nizumi kasama ang iba pang Marines at kinumpiska ang kayamanan at pinalabas na ninakaw ito. At nang makita nito na kinuha ng mga lalaki ang pera na pinaghirapan niya ng buong buhay nawala ng pag-asa si Nami at tumakbo patungo sa dalampasigan. Gayunpaman dumating si Luffy at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay inamin ni Nami na kailangan nito ng tulong. At nang makita nito na handang tumulong ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng lahat ng nangyari na antig ang dalaga at mas nagulat pa nang makita niya ang mga taga-nayon na nagsama-sama upang tulungan siya. At sa umaga ang 5 magkakaibigan ay sumalakay sa lugar at nagsama-sama upang lumaban sa mga fishmen. Si Nami at Luffy ay nagtungo kay Arlong habang ang ilan sa grupo ay hinarap ang mga tauhan nito. At sa mga puntong ito nagsimulang habulin si Usopp ni Chu at tumakbo sa kagubatan at umaasang makatakas sa isda. At nang magkita sila ni Arlong galit na hinarap ni Luffy ang nilalang at sinira ang kanyang armas. At inutusan nito ang kanyang kaibigan na umalis sa lugar habang plano nitong tapusin si Arlong. At sa labas habang patuloy na nakikipaglaban si Zoro at Sanji nagawa ni Buggy na mabawi ang kanyang katawan at tumakas. At sa kagubatan kailangan iwasan ni Usopp ang maraming pagsabog ng tubig na itinapon ni Chu at nagkunwaring patay upang maatake niya ito gamit ang kanyang fire bullet. At pagkatapos ng ilang minutong pagtataka nasaktan si Arlong na pagtanto ni Luffy na ang mga suntok nito ay walang epekto at nagpas siyang gawin ang isang plano. Ginamit nito ang kanyang goma-goma upang sirain ang mga haligi na sumusuporta sa palasyo at naging sanhi upang bumagsak ang buong gusali. At upang pigilan nito tumakbo si Arlong patungo sa pirata ngunit ginamit ni Luffy ang goma nitong binti upang tamaan siya at nagawang wasakin ang kanyang mansyon sa huling pagkakataon. At sa mga sandaling yun gumuho ang buong gusali at nagsimulang isipin ng grupo na ang kanilang kapitan ay patay na ngunit ang lahat ay naginhawaan ng lumabas si Luffy mula sa pagkaguho. At ngayon na malaya na ang mga taga-nayon nagsagawa sila ng isang pagdiriwang at nag-ambala ng Navy ang kasiyahan.
At inutusan ni Garp ang kanyang tauhan na palibutan ang grupo at hinamon si Luffy sa isang laban. At hindi matanggap ng matanda na ang kanyang apo ay pinili na maging isang pirata at sa halip na sumunod sa kanyang yapak at maging isang marine. Bagamat kahit matanda na ito at walang espesyal na kapangyarihan, pinatunayan ni Garp na mas malakas ito kay Luffy at itinapon ito sa bawat suntok. At matapos ang ilang suntok, hindi na halos makagalaw si Luffy at sinabing hindi ito susuko sa kanyang pangarap at nangako na mahahanap nito ang One Piece at nagsimulang ngumiti habang iniisip nito ang kanyang sarili bilang hari ng mga pirata. At sa mga sandaling yun tumingin si Garp sa kanyang apo at naalala si Gold D. Roger na kahit na nasa harap ng kamatayan hindi nawala ang kislap sa mga mata nito. At mabilis na pinalaya ng Vice Admiral si Luffy at nagpa siya na hayaan ito at matapos na magpaalam sa batang lalaki inutusan nito ang kanyang tauhan na arestuhin si Arlong at mga tauhan nito. At sa sumunod na umaga nagpunta si Kobe upang ibalita sa kanyang kaibigan at si Luffy ay labis na natuwa nang matuklasan nito na ang kanyang muka ay nasa wanted poster. At matapos na magpaalam sa isa't isa pumunta ang kapitan upang ibalita ito sa kanyang crew at dahil ang ulo ni Luffy ay nagkakahalaga ng 30 milyon berry hindi mabilang na mga bounty hunter ang hahabulin sila ngunit hindi ito problema sa kanya. At bago umalis nakatanggap si Luffy ng isang regalo sa kanyang kasama at nakakuha ng isang personalized na layag para sa kanyang barko. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.